Iba tayo eh. Ano? Deal or no deal pare? O sige, deal. Total next week ko pa balak hanapin ang kababata ko. Wow pare, iba na yan. Sayang at hindi ko nakita yung kababatang kinababaliwan mo na yun. Di ko talaga pinakilala sa'yo, baka agawin mo. Lol, may asawa na ako. Remember? Sayang at hindi ka naka-attend nung kasal namin. Wrong timing naman kasing pag-abroad mo. Kaya nga eh, laki tuloy ng namiss ko. O siya, sige pare, kita na lang tayo sa party mamaya. Padala ko na lang sa'yo ang invitation. O sige pare, okay. Pare, see you later. Wika ko bago ko pinutol ang tawag. Clara's POV. Nagising ako sa maingay na tunog ng alarm clock. Hindi pa nga sana ako babangon nang ito'y pinatay ko na. Kaso hindi pwede at may lakad nga pala kami ngayon ni Bernard. Dali-dali na akong bumangon at naligo. Baka kasi kapusin na ako sa oras kapag nagtagal pa akong humilata ng kama. Pagkaligo ko'y naglotion na ako ng buong katawan bago nagsuot ng aking undies. Pagkasuot ko nun ay pinatungan ko na ito ng roba para pumili na ng susuotin kong damit. Kung bakit kasi ngayon ko lang naisipan, di sana kaninang bago matulog pumili na ako. 7:40 PM na ako natapos gumayak. Halos inabot kasi ako ng kalahating oras kapipili ng susuotin kong damit. Dahil halos lahat ng makita ko hindi kahali-hali ng tingnan, sapagkat sobrang daring ng mga ito. Buti na lang tong napili ko. Medyo okay naman kahit papano. Kulay blue siyang gown na hanggang kalahati ng hita ang haba. Tapos spaghetti strap siya na medyo kita ng kaunti ang aking cleavage. Nilugay ko na lang ang kulay brown kong mahabang buhok at ikinulot ito ng malalaki. Nilagyan ko din ito ng clip na kulay blue para terno sa suot ko. Naglagay lang ako ng lipstick na kulay pula sa labi ko at konting pulbos sa muka. Hindi na ako naglagay pa ng blush on sapagkat natural na pinkish ng pisngi ko dahil sa ako ay maputi. Pati nga ang labi ko kulay pink kaya nilagyan ko na lang ng red lipstick para matakpan. Ayoko kasi ng pink na kulay. Nang masayahan na ako sa itsura ko'y lumabas na ako ng kwarto at umupo sa sofa para doon na lang hintayin si Bernard. Maya-maya pa'y tumawag na ito at bumaba na daw ako. Kinuha ko na muna ang purse ko bago lumabas. Binuksan naman agad ng bantay ko sa labas yung pinto at pinalabas na ako. Pagdating sa parking lot ay kita ko na agad ang gwapong si Bernard. Nakasandal ito sa kotse niya habang may katawagan. Nakita ko pa na kumunot noo ito nang makita ako. He's very handsome with his suit. Napakalakas ng dating nito. Nanginginig naman ang tuhod na naglakad na ako papalapit sa kanya. I don't like your dress. Pansinin. Ang ikli pa. Kainis. Inis nitong usal sa akin bago ibinulsa ang cellphone sa pantalon niya. As if may choice ako. Heto na nga ang pinakamahabang gown na nasa closet mo eh. Tapos magrereklamo ka? Inis ko ding sambit. Don't talk to me like that. Galit na nitong usal bago binuksan ang pintuan ng likuran ng sasakyan niya. Nagtataka naman akong tumalima dahil hindi ako sa harap pinasakay. Nasagot ang tanong ko nang makita ko na may babae na nakaupo sa harapan at kung hindi ako nagkakamali ay ito yung kasama ni Bernard sa interview. Bigla tuloy akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit sa aking dibdib. Nagrarambulan ito na tila gustong umiyak. Bakit isinama niya pa ako kung nandito naman tong girlfriend niya? Ano ko, alalay? Pagkapasok ni Bernard saka palang nagsalita ang babae sa tabi niya. Plastic. Bitch. Carrie, and you are? Plastic ng ngiti nito sa akin. Clara, matipid kong sagot. Oh, kaano-ano mo nga pala si Clara, babe? Malandi nitong usal sa asawa ko bago humawak sa hita ni Bernard ang isang kamay nito. Ang sarap lang mga sapakin. Haler, dito kaya ang asawa. Syete, harap-harapang lokohan. Ang sakit grabe. Kahit pa nga sa papel lang kami kasal, dapat naman igalang niya ako. O kahit yung kasal lang namin. She's my... Cousin. We are cousin, Miss Carrie. Putol ko sa sinasabi niya. Nakita ko pa na tiningnan niya ako sa side mirror ng sobrang sama. Nanlilisik ito na parang may ginawa akong pagkakamali. Di ba dapat matuwa siya at sinalo ko siya sa awkward na sitwasyon niya? Nasa tapat na kami ngayon ng isang pag-aaring hotel ng Addison Empire na pag-aari ng tanyag na businessman na si Drake Addison na siya ring pasimuno ng party na gaganapin ngayon.
Napakadami na ding mga sasakyang nakapark mula sa labas. Halatang mga bigating taong uma-attend base sa mga nakahilerang mamahaling sasakyan. Hindi ka rin basta-basta makakapasok sa loob ng hotel na ito kung wala kang invitation na maipapakita. Napanood ko kasi sa TV ang gaganaping party na ito, kaya alam ko. Pinakatutukan kasi ito talaga ng mga palabas sa TV dahil first time daw magpa-party ni Drake Addison. At bonggang-bongga pa dahil pinag-aksayahan talaga ng napakalaking halaga na pera. At ang sabi-sabi pa, kaya nagpa-party ito dahil may mahalagang announcement daw na sasabihin ito sa mga tao at sa mga kabisnes niya. Syete, para tuloy gusto ko nang umuwi at hindi na lang umattend sa party na to. Baka kasi ma-out of place lang ako, lalo na't wala naman akong ibang kakilala dito bukod kay Bernard at kay Carrie na kanina ko lang nakilala. Dahil madalas ay sa TV ko lang siya nakikita. Wait lang, tawagan ko lang si Josh kung nandito na para sabay-sabay na tayong pumasok sa loob. Wika ni Bernard na pumutol sa aking mga iniisip. It's okay babe, take your time. Sabay baling sa akin. Kas, sa'yo okay lang ba? Maarting usal nito. Bahagya pa akong nagulat at tinawag niya akong Kas. Kas? Nagtatakang tanong ko dito. Yes, Kas. Why? Ayaw mo ba akong maging pinsan? Wika ulit nito, sabay pout pa ng nguso. Hindi naman bagay. Yun pala yun. Kas, cousin. Akala ko kung ano. Natawa tuloy ako. Okay lang, as long na masaya sa'yo. Pinsan ko. Okay na sa akin yun. Awkward ko ulit na usal, sabay tingin sa salamin na nasa harap ng sasakyan. Napalunok pa ako ng aking laway nang makita ko sa salamin na nakatitig sa akin ng masama si Bernard. Problema nito. Hello pare. Wika nito sa tinatawagan habang nakatingin pa rin sa akin ng masama. Asan ka na ba? Nandito na kami. Usal nito sa kausap. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin niya sa akin. Nakita ko rin na pinaglalaruan pa nitong pang-ibabang labi gamit ang dalawang daliri sa kamay habang diretso pa din ang tingin sa akin ng masama. Halos matuyuan na din ako ng laway dahil ang hot niyang tingnan sa ginagawa niyang yun. Kahit na ito'y galit. Napalunok na lang ako ng aking nanunuyo ng laway dahil sa nakakatunaw niyang titig. Bahagya pa nitong itinaas ang isang kilay nang makita ang paglunok na ginawa ko. Napaiwas na lang ako ng tingin sa kanya dahil sa namumuong tensyon sa aking katawan para lang mapasimangot. Sapagkat nakita kong nakahawak na pala si Carrie sa hita ni Bernard at inahaplos-haplos ng huling hita nito pababa at pataas. Kaya pala bigla itong tumahimik kasi may ginagawang milagro. Bitch talaga, sarap isubsob ng mukha sa harina. Nakakagigil. Bakit ba kasi ako naaapektuhan? Kakapangako ko lang kanina na hindi na ako papaapekto pa sa presensya nito. Kaso eto ako ngayon, wala sa mood dahil sa pesting inis na namumuo sa aking dibdib. Para sa dalawang malandi sa harapan ko. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mapairap sa kanilang dalawa. Masyado silang PDA. Ang sakit nila sa mata. Kakagigil. Let's go. Joshua is here. Wika nito bago binuksan ang pintuan ng sasakyan at lumabas. Nagulat pa ako nang sa halip na si Carrie ang pagbuksan niya ng pintuan ay ako ang unang pinagbuksan nito. Let's go, cousin. Usal nito at pinagdidiinan pa ang cousin talaga. Okay, thanks. Pasasalamat ko sa kanya bago lumabas ng sasakyan. Don't flirt with my friend, okay? Banta nitong bulong sa aking tenga nang makababa na ako sa sasakyan. Bigla tuloy na mula ang mukha ko. Hindi sa pagbablush, kundi sa biglaang dagsa ng galit na namumuo sa aking puso dahil sa sinabi niyang yon. I am not a flirt, okay? Wika ko dito bago inayos ang aking suot-suot na damit. Ramdam ko din ang paghahabol ng hininga ni Bernard na tila hirap na hirap. Damn it. Gigil nitong usal bago hinila pababa ang suot-suot kong bestida. Damn, may PA. Swear, ipapasara ko lahat ng tindahan na binilihan niya ng damit na sinusuot mo. Galit na bulong pa nito. Problema nito sa damit ko. Manong yung damit ni Karen bigyan ng pansin. Dahil sa sobrang iksi at revealing nito ay kita ng kaluluwa kapag yumuko. Napalingon pa kami parehas ni Bernard nang biglang nagsalita si Carrie na nagpawala ng atensyon niya sa akin.
Saka ko lang nalaman na nakahawak na pala ito ng mahigpit sa aking braso na tinanggal ko din kaagad. Napangiwi pa nga ako dahil sa biglang paghatak ko dahil sumakit ito. Saved by the bitch. Mahina ko na lang nabulong nang mawala ng atensyon sa akin ni Bernard. Nilapitan na kasi nito si Carrie para suyuin dahil sa nakasimangot ito. Kung sa ibang pagkakataon baka matawa ko sa itsura ni Carrie na nakanguso. Pero hindi ko magawang matawa sapagkat parang may bumara sa lalamunan ko at tila nagiinit ng sulok ng aking mga mata. Shit, bakit ang sakit? Tatalikod na sana ako para mabaling sa ibang pansin ko. Nang biglang may nagsalita sa likuran ko na nakapagpatigas sa aking katawan. Tila napako din ang aking mga paa at hindi ko maigalaw dahil sa boses ng lalaki sa aking likuran. I know that voice. Shit, wag naman po sana. Please, not now. Pipinpanalangin ko pa. Naramdaman kong paglapit nito sa gawi ko na lalong ikinakaba ko. Ang bilis na rin ng tibok ng aking puso na tila may humahabol. Oh pare, nandito ka na pala. Masayang bulalas ni Bernard sa lalaki sa likuran ko. Sabay lapit nila ni Carrie palapit sa amin. Sorry pare, nalate ako ng dating. May inasikaso pa kasi ako. It's okay pare, kararating-rating lang din namin. Ganun ba? Yup. Siya nga pala pare, si Carrie. Kilala mo naman siya, di ba? Pakilala ni Bernard kay Carrie. Oo naman pare, sinong hindi makakakilala kay Miss Carrie? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng mga Mendez. Usal naman na lalaki sa likuran ko na ikinangiti ni Carrie ng maluwang. Lumapit pa ito sa lalaki sa aking likuran at nakipagbeso-beso bago niya ako binalingan. Siya nga pala Josh, nakalimutan ipakilala ni Babe. Si Clara, pinsan ni Bernard at date mo ngayon. Masiglang wika nito bago ako hinila paharap sa lalaki. Clara? Tanong nito kay Carrie. Nakayuko lang kasi ako habang kinukot-kot ang aking kuko dahil sa kabang aking nararamdaman. Yup? Tell me, why? Wala. Her name is beautiful. Wika na lang nito bago bumaling sa akin. Hi Clara. Joshua nga pala. Sabay abot nito ng kamay sa akin. Nanginginig naman na inabot ko ang kamay ko dito. Bahagya pang pinisil nito ang kamay ko. Sanhi ng pag-angat ko ng tingin dito na sana hindi ko na lang ginawa. Sapagkat titig na ito sa akin ngayon na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Humigpit din ang pagkakahawak ng kamay nito sa akin. Nagulat pa kami parehas nang bigla na lang may humigit sa braso kong nakahawak sa kamay ni Joshua. Saka ko lang naisip na matagal na pala kaming nagtititigan at naghahawak ng kamay. Let's go pare. Wika nito habang hawak-hawak pa rin ang aking braso. Bumulong pa muna ito sa tenga ko bago ako nito tuluyang binitawan at pumunta sa tabi ni Carrie. Behave, honey. Don't make me mad again, okay? Madiin nitong bulong sa akin at banta bago lumakad na papasok ng hotel kasama ni Carrie. Let's go, Cupcake. Mamaya na tayo mag-usap kapag tapos na ang party at madami ka pang kailangang ipaliwanag sa akin. Maotoridad na wika ni Joshua bago ako hinila pasunod kila Bernard. Nakaramdam tuloy ako ng hindi maipaliwanag na kaba. Paano kapag nalaman niya nakasal na ako kay Bernard? Shit, wag naman po sana. Nandito na kami ngayon sa loob ng hotel kung saan gaganapin ang party. Wala akong ibang masabi kung hindi wow. Sobrang ganda kasi talaga ng pagkakaayos ng mga gamit at pati arrangement ng mga bulaklak ay super ganda rin. Isabay mo pang mamahaling pagkain at napakaraming waiter na nagsaserve sa bawat table na naroon. Hindi ko tuloy mapigilan na mapahanga sa nagdesign nito. Cupcake, bibig mo kanina pa nakanganga. Baka pasukan na ng bangaw yan. Pabulong na wika ni Joshua sa aking tenga. Bigla naman akong namula dahil sa hiya at agad na itinikom ang aking bibig. Narinig ko pang pigil na tawa nito na ikinainis ko. Kaya ito'y aking kinurot sa tagiliran at pinandilatan ng mata. Kahit kailan talaga Cupcake, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya love na love kita eh. Nakangiti nitong usal sabay halik sa pisngi ko at niyakap pa ako ng pagkahigpit-higpit. Ba't ang PDA ni Joshua? Si Bernard nga pala. Kumakabog ang dibdib na inikot kong aking mata para hanapin si Bernard. Halos pigil na pigil ko ang aking paghinga dahil sa kabang aking nararamdaman. Hindi pa rin kasi bumibitaw ng yakap sa akin si Joshua. Bahagya pa akong nagulat nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko. Agad ko namang kinuha sa purse ko ito at tiningnan kung sino ang nag-message sa akin.
Sino nag-message sa'yo, Cupcake? Malambing naman na tanong ni Joshua sa akin. Lalo lang ding humigpit ang yakap nito. Kaibigan ko lang. Wika ko na lang kahit hindi ko pa tinitingnan kung sinong nag-message na yon. Nito bago inamoy-amoy ang aking buhok. Tulad ng dati niyang ginagawa kapag ito'y naglalambing. Si Bernard, baka makita kami. Makakahinga na sana ako ng maluwang nang hindi ko siya makita sa paligid at sa maraming tao. Pero napigil ito nang mabasa kong message sa cellphone ko. I'm mad now. Basa ko sa unang message niya na ikinakilabot ko. Shit, nakikita niya kami. Damn it. Kapag hindi ka pa humiwalay ng yakap sa kaibigan ko elsewhere, magkakagulo dito. Pangalawang mensahe niya. At your front, honey. Pangatlong mensahe niya na ikinataranta ko. Agad kong tinaas ang mukha ko para lang magulat. Dahil isang dangkal na lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. At kitang-kita ko rin na nagliliyab niyang mga mata dahil sa galit. Damn it, he's very mad now. Nakakatakot ang mga kinikilos niya. Napalaki na lang ang mga mata ko nang bigla niyang halikan ng malalim ang labi ko. Bago ito gigil na kinagat, napaigik pa nga ako sa sakit dahil sa ginawa niyang yon. Buti na lang at hindi halata ang ginawa niyang paghalik. Sapagkat aakalain ng mga tao ay bumubulong lang ito. Bigla tuloy akong nakaramdam ng hiya at galit. And for Pete's sake, nagawa niya akong halikan habang nakayakap sa akin si Joshua nang hindi man lang nararamdaman ng huli.